Bagaman marami ang nais ng kalimutan ang mga malulungkot na nangyari sa pagsalubong sa bagong taon, marami din ang hanggang ngayon at posible hanggang sa mga susunod na taon ay hinding-hindi makalilimutan ang sinapit ng kanilang mga kapamilya, kaanak o kaibigan. Lalo na ang mga may nadamay o mismong nakasaksi sa mga karumal-dumal na krimen na naganap ngayong taon. Isa sa mga agaw pansin na halos hindi nawala sa ulat ng pambansang pulisya ang mga krimen na pinangunahan pa ng mga taong dapat ay nagluluksa at humihiling ng hustisya. Mga magulang na siyang nambibiktima sa kanilang sariling mga anak ang pumukaw sa atensyon ng marami. Mga ina na pinaghuhubad ang kanilang mga anak na babae para kuhanan ng video o larawan at ibenta sa mga manyakis na dayuhan. Sa Misamis Oriental, isang 27 anyos na nanay ang naglalako ng kanyang 3 paslit na anak, pati na ang 1 taon niyang sanggol. Gayun din parehong insidente ng pagbebenta ng minor de edad na anak, damay pa ang 4 na taong gulang nitong pinsan ang nagdulot naman ng panghabang buhay na pagkakakulong ng isa ring ina mula naman sa Caloocan. Kung hindi naman ibinebenta ay mismong sila ang gumagawa ng kasukasukang krimen sa sariling anak. Nahuli nitong Abril ang isang 39 anyos na ama na napag-alamang hinalay ang sariling 14 anyos na anak na una na ring hinalay ng kanyang tiyuhin. Sa ulat ng National Bureau of Investigation, inamin ng ama na humingi na ng tulong ang dalagitang anak ng una itong halayin ng tiyuhin, pero sa halip na tulungan ay tila natukso paan niya ito, naghahasain din ng anak. Sa kabilang banda, hindi magkapamilya at walang mapusok na emosyon, kundi sa simpleng pagtatalo ay humantong sa pagtatapos ng buhay ng isa. Road rage ang isa rin sa naging tampok na krimen nitong taon na kinabilangan ng mga individual na walang katanggap-tanggap na rason kundi init lang ang ulo. Isang halimbawa ang nangyari noong buwan ng Mayo sa Makati City sa may EDSA Ayala Tunnel kung saan isang 65 anyos na lalaki ang nasawi matapos walang pag-aatubiling barilin ng isang 34 anyos na lalaking nakagitgitan niya lang sa kalsada. Gayun din buhay ang naging kapalit para naman sa kabi-kabila ring pamamaril na nangyari dahil sa mga pagtatalo sa lupa, pagkakautang at droga. Pero tila mas nakakatakot ang karahasan na hindi mo inaakala dahil sa sama ng loob na ikinikimkim lamang ng sospek. Sa Taytay Rizal, isang 10 taong gulang na bata ang nag-agaw buhay matapos pagtatagain ng kutsilyo ng higit 22 beses dahil sa inggit. Sa kuha ng CCTV sa lugar, walang kaalam-alamang bata na binabantay na pala siya ng 18 anyos nilang kapitbahay para pagsasaksakin dahil sa inggit ng pagkakaroon ng magulang. Hindi man naimpluwensya ng droga o lulong sa ipinagbabawal na gamot, malinaw na walang patid ang krimen sa bansa. Sa ulat ng Numbeo Crime Index number 1, ang lungsod ng Maynila sa may pinakamataas na crime rate sa buong Southeast Asia, habang sa ulat naman ng Forbes Advisor, 5 ang Maynila sa kinilalang pinakadelikadong lugar sa buong mundo para sa mga turista. Pero sa mga nagdaang report ng Philippine National Police, tuloy-tuloy ang naging pagbaba ng kaso ng krimen sa bansa at nitong huli lang ay bumaba ng 9% ang crime incidents mula Enero hanggang Nobyembre. Gayunman taliwas dito ay tumaas naman ang naitatalang nabibiktima ng mga karaniwang krimen sa bansa batay naman sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa parehong survey, lumabas din na nananatili ang bilang ng mga Pinoy na natatakot lumabas ng gabi dahil sa banta ng krimen. Sa kabila ng mga pagkakaiba sa datos, may nagagawa nga ba talaga ang pamahalaan para mabawasan ang mga krimen? At darating nga ba tayo sa punto na wala nang takot na mahaplutan o matutukan ng kutsilyo kapag wala tayo sa ating tahanan? Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Ivan Asiado ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.